Amen. So, schedule na to karon Semana Utso, Day 1 or Week 8, Day 1, Monday. So, atong topic para karong semana is preaching the gospel of the kingdom and discipline the nation. So, mana atong topic para karong semana. Pero atong topic jud or atong title sa atong morning revival is living in the reality of the kingdom of God. So, kaning pag ebanghelyo or pag preaching the gospel or um, pag pag palaganap or pag preach sa ebanghelyo, mao ni usa sa paagi nga magkinabuhi ta sa realidad sa gingharian sa Dios. So, sugod na ta sa atong verses, Mark 1:15. Duha ni ka verse diri og 4:26. So Mark 1:15, this time is fulfilled and the kingdom of God has drawn near. Repent and believe in the gospel. So kani nga verse niingon na diri nga ang niabot na ang panahon. Panahon ug ang gingharian sa Dios nagkaduol na. Usa sa paagyan is kinahanglan ta mo repent, maghinulsol or mobalik ngadto sa Dios. Ang repent diri nga gipasabot is mo ning pagbalik nato sa atong Dios. Gikan ta sa kalibutanhon nga nabutangan nato nya kay gikan man ta sa Dios sa una nya na hulog ta. Nya ang pasabot diri nga repent, maghinulsol, atong iliso atong hunahuna ngadto sa Dios, atong ibalik ato ang kanang mobalik ta ngadto sa Ginoo. Nya unsa may pamaagi ana mani and believe in the gospel. Tuo ta sa ebanghelyo. Mao ra nay paagi niya. Ikaduha nga verse, and he said, so is the kingdom of God as if a man cast seed on the earth. Kanahan ang niingon diri na ang gingharian kuno sa Dios sama kuno sa tao nga nagsabwag og binhi or liso diri sa yuta on earth. So arita sa ato ang verse. I mean sa atong morning nourishment. In the Mark 4, we have the seed of the gospel or the gospel as a seed. According to 4:3, as the Lord was teaching, he was sowing. This sowing was the slave savior proclaiming of the gospel of God, which brought in the kingdom of God. It was, as in verse 26, the sowing of the seed of life in the word spoken by the slave savior. This indicates that his gospel service was the sow, the divine life into the people he served. The growth of this life depends on the condition of the one served, and its issue differs according to the various conditions as portrayed in the parable of the sower. So kung nakahibaw tatanan sa parable sa sower, sa magtatanom, ngon didto nga ang niabot niya to ang Dios, ang katong sower mao to ang Dios nya ang liso nga iyang gisabwag siya pud to mismo. Kinahanglan ta kinahanglan sa ta mobasa tong about sa parable sa sower. So ako la i-summarize to gamay sa sower sa pagsabwag niya sa mga binhi or sa liso. Kay nagsabwag siya ngadto sa karsada. Kanang unsa na gipagahi nga yuta ana karsada. Pinagahi man jud na yuta para maagian niya. Ang liso ngadto nga iyang isabwag dili jud siya katubo. Kay usa sa hinungdan is agianan siya. Matamak-tamakan, maagian sa mga maligsan. Dayon ikaduha is daghang mga langgam nga mukaon sa katong nga liso. So di jud katurok ang liso ngadto. Ikaduha batuon nga yuta.
Sa batuon na yuta moturok siya pero dili siya makakuhag nutrient or maka-gain kay di man siya motuhok iyang root ngadto sa ilawom. So mamatay gihapon ang binhi nga sabwag katong batuon. Katulo is motong sampinitan. Sabwag ngadto di gihapon makatubo or di gihapon mabuhi kay daghan man ngadtong nagkuha na sa nutrient sa kanang yuta. Daghang moilog sa nutrient ngadto sa seed nga dapat motubo ngadto. Di gihapon katubo ang seed adto. Ikatulo is mao na ang maing yuta or pinatambok nga yuta. So ang gipasabot dayon ngadto sa parable sa sower is katong yuta nga upat ka yuta ang gisabwagan sa liso is mao to ang kasing-kasing sa tao. So ang kasing-kasing sa tao nay upat ka klase nga yuta. Mao na kinahanglan sad ta mahibaw kung kita nga kanang unsa ta klase nga yuta no nga gipugasan sa Ginoo. Nya ang katong mismo nga liso kung nakabantay mo ang liso mura siya kanang gahi mura siya patay nga kuan pero sa sud-an ng liso is naanay kinabuhi. May gipasabot ngadto sa sower katong mismo nga liso nga iyang gisabwag ngadto duna toy kinabuhi sa sud nga pwedeng motubo ug pwedeng moturok ug motubo. Nya katong upat ka klase nga yuta nga gisabwagan is mao sad to ang ato ang kasing-kasing. Atong kasing-kasing kung unsa ta nga klase nga kasing-kasing ang nasulod sa atoa. Kasing-kasing ba na gipagahi, kasing-kasing ba nga mabatuon, kasing-kasing ba nga matunokon or kasing-kasing ba nga gipatambok or maayo nga yuta. Nya ang ikaupat ato na katong maing yuta is ngadto motubo ang kinabuhi sa Dios. Na karon ang kanang atong topic karon. So padayon ta. The Lord Jesus sowed the seed into the human heart. Human heart. So meaning katong yuta nag-represent to siya sa kasing-kasing sa tao. In heart is filled the soil into which the Lord Jesus has sown himself as the seed of life, which is the seed of the gospel. Pinaagi sa kanang katong liso, naangad to'y motoy kanang nay kinabuhi sulod sa liso niya. Motong kanang liso sa ebanghelyo or seed of life ang gibutang diri. In a parable of the sower, the Lord Jesus is both the sower and the seed sown. So gi-explain nato nako na ang tawo nga nagsabwag adto is mao to mismo ang Dios niya ang iyang gisabwag nga liso. Dios sad to mismo kay iya man tong kinabuhi. Kinabuhi man to nga gisabwag niya. Paagi ana sa mura kuno ni siya kanang tawo nga the more siya nagistorya sa kanang kinabuhi sa Dios or kinabuhi niya, the more niya or ibutan na to gospel or ebanghelyo, the more siya nagsulti ani, the more pod nga ang tao is natamnan niya ang kasing-kasing sa tao, gitamnan niya sa iyang kinabuhi niya. Magdepende to sa tao kung unsaon niya pag-accept kay naman nga to'y gibutang sad na nagrepresent man to sa ang yuta ngadto, ang upat ka klase nga yuta nagrepresent man to sa kasing-kasing sa tao. Kung gahi ba yang iyang kasing-kasing, tunokon ba yang kasing-kasing, batuon ba yang kasing-kasing, or maayo bang yuta yang kasing-kasing. So the more kita sad ingonana sad ato ang kinabuhi mga igsoon, the more ta mo preach gospel or the more ta mo announce or mo istorya about word of God kanang tawo nga atong gisultian, mura na siya atong gitamnan ug liso diha sa iyang sulod. Nya mao sa naipaagi nga sa paghatag nato sa gospel o pag-preach nato sa gospel, mao na paagi nga moturok ug motubo ang kinabuhi diha ni Kristo.
So kanang kinabuhi diha ni Kristo mao na ang iyang gingharian. Nya usa na taana, part na taana sa iyang gingharian mga igsoon. No, ang Adamic life dili na siya makasulod sa gingharian sa Dios. Mao nang kinahanglan ta anak pag-usab aron makabaton tag kinabuhi sa Dios. Muturok ang kinabuhi diri sa atong sulod, sa atong espiritu nya mutubo pa jud ni siya nya kaning pagtubo kay namin siya pagturok nya born again, to be born again, pag-anak pag-usab, meaning ang pag-anak pag-usab is kinahanglan ni siya patubuon ang pinga nato, nga namutubo ni siya sa atong sulod. Kung dili nimo maampingan ang kinabuhi nga imo nadawat, siguro nata sa kasing-kasing nga mabatuon or kasing-kasing natunokon kay dili man makatubo. Igo ra mo turok pero dili mo tubo ang kinabuhi. Nang dugang pa jud tag pag-ampo sa ato ang atong Ginoo nga unta atong kasing-kasing is naa sa maayong yuta. Kasing-kasing nga maayong yuta ang naa nato nga kasing-kasing na igsoon. Mahimo kining mapahumok aron motubo ta sa atong iglesyanong kinabuhi. So asa na ta? Today's reading. When the Lord sowed the seed of the kingdom of God, He sowed Himself into His disciples. This seed of the kingdom passed through the process of development within disciples of 3.5 years. So, pila? Kaning 3.5 years na gipasabot diri is mao tong time nga si Jesus nagkanang kuan na jud sa kanang ebanghelyo. Yang gipanudlo sa iyang mga disciple for 3.5 years. 3.5 years siya tudloan niya. Yan yung gitanom ngadto sa iyang mga disciples nya nahimo ni na process na develop kinahanglan sa ni ma-develop for 3.5 years niya. So dayon ta basa, as a result, when the day of Pentecost came, the kingdom of God was present with the disciple. Resulta to siya og kanang kuan, kanang kingdom of God was present with the disciple. Ang gingharian sa Dios na kuan to siya sa mga disciple kay ni kuan man to ni develop man to ang gitanom sa Dios ngadto sa iyang mga disciple nya. Ang paagi ato is kinahanglan pa mo agig kahikayan ang Dios. Kinahanglan pa siya malansang sa krus, mamatay, lubong, dayon banhaw para mahimo siyang espiritong taghatag og kinabuhi. Nya nasa toy verse ani nga kung dili mamatay or matagak ang liso, dili kini motubo og mamungag daghan or magpagawas og kinabuhing daghan. So mao ni siya, kinahanglan pa siya niya dayon sa time nga adlaw sa Pentecost day. Wala na to ang Ginoo ato nga time, meaning na process na siya ato nga time, nahimo na siyang espiritu ato nga time, nahimo siyang espiritong tighatag og kinabuhi ato nga time. Sa adlaw sa Pentecost day, namulong ang mga disciple adto sa Jerusalem. Nahimo kining bunga or kini develop man ang kanang word nga gihatag sa Ginoo ato nga time nila. Dayon pinaagi sa gospel. Mao man to nasa atong verse na ingon ganiha na believe in the gospel. Pinaagi sa gospel or sa ebanghelyo nga gisulti nila Pedro, ni Pablo ato nga time is nahimo kining bunga nga napakaylap nila ang kinabuhi sa Dios. Meaning kato nga pagstorya nila is mao sa toy pagtanom or pagsabwag nila sa liso sa kinabuhi. Ni sangpit kini sa pagtubo or motto na establish na dayon ang iglesia sa Jerusalem, meaning nanay mga magtotoo ni bunga ni kini mga igsoon.
So the time from the Lord coming forth to proclaim the gospel until the day of Pentecost was less than 4 years. That was a period of time for the seed sown into the earth to grow. So the seed continued to grow and develop until the day of Pentecost, when the kingdom was clearly present with Peter and the 120. With Peter. The kingdom of God is very different from the kingdom of man. So lain jud ni siya ang gingharian sa Dios ug ang gingharian sa tao. No, giingon na to nako ganiha na ang atong Adamic life or kaning life nga nakuha nato sa ato ang mga ginikanan, atong tawhanon nga kinabuhi, lahi ra kini sa gingharian sa kinabuhi nga naa ang Ginoo, meaning ang gingharian. So gikuan man ni siya na kanang kingdom of God ug kingdom of man. Kay sa gingharian sa tao, tao ra jud kini na nag-base ra jud sa mga law, mga kanang circumstances na maagian nato as a man. Pero ang pag tao pag-usab or ang pag renew or born again is lahi ni siya sa gingharian sa tao. Although naa ta ani nga sakop, tao siya, pero ang kalahian is na-renew na ka, nahimo na ka sa naadto na ta sa gingharian sa Dios. Padayon tagbasa, the kingdom of man is a matter of organization. The kingdom of God is a matter of the kingdom of God is not a matter of organization. Rather, the kingdom of God is absolutely a matter of life. No, gingan na ako na ang gingharian sa tao na puno siya kanang law, mga kasuguan. Like sa kanang usa siya ka organisasyon. Pero ang gingharian sa Dios nagmatter kini sa kinabuhi nga atong nabatunan. So, ipasabot na ko taman, kining gingharian sa tao is nanginahanglan tag leader or kanang pananglitan, president nato na kuan sa ato ang uh, bansa or country nato. Nya, kining mga leader nato maghatag ni siya kanang mga sulugoon or batas or law. Nya, mao ni kinahanglan nato tumanon. Nya, mo na siya, part ra jud na siya sa organization. Organization ra jud na siya, na organize na tanan. Pinaagi sa ato ang leader or president. Pero, and when it comes to the kingdom of God, sa karon nga panahon na, as a new creation, is nagmatter ra jud ni siya sa life nga atong nadawat. Kinahanglan ta nga magpahimulos kanunay sa atong Biblia sa pinaagi sa dani atong pag morning revival, nakapahimulos ta sa Dios. It is a matter of life gyapon. Kay pinaagi sa kanang pagduol nato niya, diha ta makabaton og kinabuhi nga motubo ta sa iyang kinabuhi. Wala na ta nagtagad sa mga like sa old kanang testament, nagtagad sila sa mga sacrifices, nagtagad sila sa mga law, ordinances, or kanang mga kinahanglan buhaton para maluwas. Pero karon as in the New Testament, mga kuan na ta, mga bag-ong binuhat. Nagtagad ta sa kinabuhi nga naa sa tong sulod. Unsa may pamaagi ana, kinahanglan ra jud ta moduol niya, motawag sa iyang ngalan, mo pahimulos sa iyang mga pulong. Kay kuan man siya, mura siya nahimo natong privilege ba. Kinahanglan sa nato ampingan ang kinabuhi nga ato na receive ni Christ. Kung mo balik ta sa mga niagian nato na MR, kinahanglan ta magpahimulos sa Ginoo aron makapalit ta og oil or extra oil para sa atong sudlanan. Dili lang kay naa lang tay oil sa atong lamp nga as a spirit, kundi kinahanglan pud ta makabaton sa extra oil para sa atong sudlanan. Para sa pagbalik sa Ginoo. So mao na siya. Privilege na nato ang kanang
life nga nadawat nato gikan sa Ginoo. So padayon ta. What is the kingdom of God? The kingdom of God is actually the God-man, Jesus Christ, sown as a seed into his believer. Unsa ang gingharian sa Dios? Ang gingharian kuno sa Dios is actually ingon siya na kanang Diyos tao ni siya. Jesus Christ, sown as a seed into his believer. Pinaagi kanang pag-istorya nato or pag-gospel nato mo nay kanang pagtanom nato sa kinabuhi sa Dios. Mo na mo sangpot na mo develop na siya as a kanang life naman na siya nga natanom diya sa kasing-kasing sa imong gigaspelan niya. Mo tubo na siya ay moturok na siya dayon mo tubo na siya mo sangpot na siya as a church naging harian sa Dios. Manay gipasabot ato. Sana to. After the seed has been sown into them, it will grow in them and eventually develop into a kingdom. Naguna akong gisulti. So, mao na to akong gisulti, mga igsoon. This kingdom will bring us to the destination of the God's goal may be reached. This kingdom will bring us to the destination so the God's goal may be reached. So mao ning gingharian mo at musangpot ni ngadto sa yang destinasyon. Mao ni ang God's goal niya. Musangpot ni mao ni ang gingharian sa Dios nga musangpot sa kanang or matuman ang goal sa Ginoo. This goal is the full development of the kingdom of God. Ano to? In order to make this matter clear, I would like to borrow a term from biology. This term is the word gene. The triune God in humanity sown into our being is the gene of the kingdom. We know that without human genes, it is impossible to have human life. So, sama ko na siya sa kanang naghisgot naman ni ginig biology. So, gene ang giterm ani. Atong human life or ato ang tawhanong kinabuhi, nagsubay jud ni siya sa gene sa human life. No, kung kuan nato na animal kingdom. So, ang animal kingdom, nagsubay ra jud siya sa gene sa animal kingdom life. O sama sa iro. Itoy, gawa sa itoy, nagsubay na siya gene sa pagkairo. So, mo grow na gani na siya, mo develop na gani siya. Mo na siya, usig sila, di ba? Mo dili sila meow. So, kung ilahang ginikanan is iring pud ang ilahang kanang inigtubo nila. Mao na ilang gene. Nasa ilain na gene sa plant kingdom or kanang gene sa mga tanom. Inigtubo nila tanom ra jud na sila. Sa mga animals inigtubo nila kung unsa ilahang gene nga kanang ginikanan mao ra sad na inigtubo nila. Sa ato tao kay naam sa tay genes is kung unsa ato ang ginikanan inigtubo nato tao jud ta. Karon kay anak man ta pag-usab. Nga sa verse na John 3:5 kung dili ipanganak ang tao pag-usab dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So ang kaning pag-anak nato pag-usab mao ni ang gene nga sa Dios or mao ni ang kanang lineage or na gikan sa Dios. So mao ni ang maka dala nato ngadto sa gingharian sa Dios. Mao ni siya paagi nga makasulod ta sa gingharian sa Dios. Bati man pud kay tan-awon kung pananglitan inig adlaw sa kasal sila ngadto ilang gisulob ang dapat isulob is white dayon
Mao jud na ang iyahang kuan sa kasal nya. Dayon inig adto na to atong gisulob nga color is kanang lain-lain og color like red, itom. Inig-abot ngadto kita ray malahi, di ba? Nganana siya murag gipa-simple ra nako ang word ba. Para makahaom ka sa kanang gingharian sa Dios, kinahanglan jud ka moagi og process or maanak pag-usab para makasulod ta sa gingharian sa Dios. Mao man na siya ipaagi. Dili man makasulod ngadto ang tawhanon natong kinabuhi. Nya in terms of kuan, di ba, mura siya gliso nya, turok siya mo develop nya. Dapat ato ang mao ni paagi, usa ni sa paagi ato ang church life or atong iglesyanong kinabuhi nga mo develop ta or mo transform or mo tubo ang atong iglesyanong kinabuhi nya. Bisan pa man sa atong hunahuna pagbati ug pagbuot is kinahanglan ni siya ma-renew or mausab. Kung nakabantay ta, kung grabe atong pagpahimulo sa Dios, makabantay jud ta nga atong hunahuna is kanang sa una atong hunahuna puro ra tawhanong bahin, puro ra kalibutanong bahin. Inig abot og Sabado, wala nay klase, adto din sa mga barkada, pero tungod kay naa ang Dios or nagpahimulos ta sa atong iglesyanong kinabuhi, atong hunahuna na usab na renew atong hunahuna. Imbis na adto ta sa ato ang mga barkada, adto na ta sa ato ang pagpahimulo sa atong uban bataron sa atong mga igsuon, mag kanang sana morning revival ini ka Sabado or mag kanang mga meetings na may mga meetings sad sa Sabado nya. Inig Sunday, atong hunahuna sa una is kanang adto ra ta sa atong labhonon, mga buhatonon nato sa atong kinabuhi. Pero tungod kay na atong church life, nagpahimulos ta sa atong church life, ni-develop ni siya, nitubo. Na usab pud atong hunahuna, imbis na atong hunahuna is ato arang kanang sa atong tawhanon na bahin, naabot na ni nato na ihatag nato ngadto sa Dios. Na mo-attend na tag Lord's Table meeting, mo na siya example sa kanang pag-develop or pag-transform or pag-renew nya. Atong pagbati sa una is atong emotion is dali ra ma-broke, gamayng bikil, kuan dayon kanang luod-luod dayon nya. Tungod kay nagpahimulos ta sa ato ang iglesyanong kinabuhi, atong emotion is ni strength pud na usab na ang paagi sa atong emotion. Dili na makita na nato tanan ang kanang murag makita na nato ang sulbad sa atong problema ba. Ma-enlighten na. Mo na nya atong kabubuton mausab na pod kay tungod mo nay paagi sa ato ang Dios. Kinahanglan siya nga bisan pa man sa ato ang tulo ka bahin, mukuyanap diha ang ato ang espiritu sa Dios. Mo nay term anang renewing ug transforming. So balik na ta sa ato ang kuan MR nya. I mean kato ding paagi tanan is mo toy kanang genes nato nadawat nato, gene sa Ginoo. Ana pag-usab. So padayon ta sa timer. Our birth, our being, and our existing all came from a gene. Now we must see that the triune God in humanity has been sown into us to be the gene of the kingdom. So dili lang jud ni siya kanang espiritu ra sa anak, kundili mo ni siya ang triune God or kanang all-inclusive spirit, meaning nana diha ang espiritu sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nausa siya nya, mo ni siya ang kinabuhi nga atong na dawat or mo na ang kinabuhi nga atong gisabwag or gisabwag sa Dios diri nato gitanom. So praise the Lord that this gene is within us. Eventually, the kingdom will issue from this gene. Yeah. First, the kingdom is the issue of the gospel, and then it is the goal of the gospel.
between the issue and the goal, we have the church. So, um, ang goal sa kanang kanina kuan sana ang goal sa ato ang Dios is mao ni ang kingdom or gingharian nya sangputanan ani ang New Jerusalem nya. Ang goal ani is ang kingdom niya sa tunga aning sa to between the issue and the goal, we have the church. Tunga ani sa between aning issue or ug sa kanang goal sa kaning kingdom is the church. Mm. Mao man ni palagianan nga kanang maka unsa na ma makasam o unsa maka-apil ka sa kuan ba gingharian sa Dios or motubo ka sa imong iglesyahanong kinabuhi na ang paagya na is mao ang iglesia. Kung wala kay pagpahimulo sa imong church life, walay pagpahimulo sa imong iglesyahanong kinabuhi, meaning dili sa jud ka motubo. Kabantay ka nang magtanom ka og kanang liso nya inig time ana imong gitamnan syempre kay imo man ang gitanom diha naa jud na sa nindot nga yuta butang na nato naay kaang diha na kay gipatambok nga yuta diha nya dayon ni turok na ang liso nya ni grow na siya gamay pero kung dili na nimo atimanon dili na nimo bubuan dili na nimo kanang butangag mga fertilizer di jud na siya motubo ang worst pa jud ay abnormal na iyang tubo niya. Ang worst pa jud dili siya katubo kay wala man siya maayong nutrient nga nakuha. Di ba? Nya mao sa sa atong iglesyahanong kinabuhi. Sa pinaagi sa atong iglesyahanong kinabuhi, mo ni ang pagpahimulos nato sa atong morning revival, pagbasa nato Bible, pag-pray read nato sa mga verses sa atong morning revival, nya pag prayer nato nya pagtawag nato sa ngalan sa Dios mo nay paagi nga makasangpot ta ngadto sa goal. Ang goal is ang kingdom of God, no, gingharian sa Dios. Diha na tanan sa church life. Sa imuhang pagpahimulo sa imong church life, mutubo ka, musangpot ka sa kanang pagtubo. Kung wala ang church life, di sad ta katubo sa atong iglesyanong kinabuhi. Di ta kani igo ra nimo turok nya dili na pud nimo tubo manay nakapait or naka unsa na manay naka ang kuan ba moy naka worse kung wala kay iglesyahanong kinabuhi igo ra ka nakabaton na na anak pag-usab pero wala kay pagpahimulos sa Ginoo wala koy pagtubo nga mahitabo sa imo. Mao ta na kasagaran makita nato sa mga igsuon nato nga mahibong tanganong wala joy develop or walay pagtubo. Tungod kay wala pud sila pagpursige sa pagduol ngadto sa Dios. Wala man nila gi-google ilang time or wala sila nihatag og time sa Ginoo. Naabaroy nihatag og time sa Ginoo pero kanang taphaw ra ba. Murag kanang extra time na lang ang gihatag ngadto sa Ginoo. Mao na siya makita jud nato walay pagkausab or walay pagtubo. Kinahanglan jud bisan sa atong pagpanarbaho, pag kanang mga atong mga buluhaton, kinahanglan sa ta mo tawag sa ngan sa Ginoo, moampo. Kanang naa jud tay pag-press on sa Ginoo ba? Paghikap, pagtandog sa Ginoo. Mao na siya paagi nga motubo. Mao na siya giingon diri na between the issue and the goal, we have the church. Kay dili man ka makaabot sa goal kung wala ni ang church, wala ang iglesia. Balik ta. The church is the continuation of the issue and the gene of the kingdom. Ano to? The one who has been sown into us is the gene of the kingdom, the triune God in humanity. This wonderful one is our God, Lord
Savior, Redeemer, Master, and Life. Balik ko na basa. The one who has been sown into us is the gene of the kingdom, the triune God in humanity. This wonderful is our God, Lord, Savior, Redeemer, Master, and Life. Meaning, ang kaning natanom nato diri sa atong sulod is mao ni ang Diyos mismo. Ang Diyos nga nagpakatao. Nya nausa niya ngadto ang God Trinity or ang tulo usang Diyos. Nya nausa niya na pahimusla nato na sud sa atong kasing-kasing. Mao ni siya kanang musangpot sa goal or sangputanan nga isyo gingharian sa Dios. Yan sa to, God, mao ni siya, God, atong Lord, Savior, Redeemer, Master of life siya. Day by day, the seed of the kingdom is growing and developing within us. So, adlaw-adlaw ni siyang nagtubo diri sa ato ang sulod. The seed of the kingdom is growing and developing within us. We may forget many things, but we should all remember the gene that is within us. Kalimtan na natong tanan, pero dili jud nato kalimtan ang linya or ang genes nga naa nato, nakuha nato sa atuang pagtao pag-usab. The triune God in humanity was being sown into us as a seed of life to grow, develop, and issue in the kingdom. The kingdom then is the issue of the gospel, and will be the goal of the gospel. So, ang goal sa gospel or sa ebanghelyo, mao ni siya ang kingdom of God. Yeah, between the issue and the goal, we have the church life. Na ang issue mo ni siya ang gospel. Nya ang samputanan ani is ang gingharian sa Dios. Nya ang tunga ani is mao ni atong church life. To ako na tong gi-explain ganiha. As the continuation of the issue of the marvelous gene that is within us. Siya kanang issue sa kanang kahibulongang gene or atong linya nga naa sulod nato. So, mana to ila sa atong morning revival mga igsoon. Amen.